Noong panahon ng Joseon, ang malaking ilog na dumadaloy sa Hangyang ay tinatawag na Jeonggang. Ang pinakaabalang pantalan sa ilog Jeonggang ay ang Mapo, kung saan hindi mabilang ang mga tao at bangka na naglalakbay na bumubuo sa isang higanting palengke. Ang pantalan ay pangunahing tagpuan ng mga mangangalakal at manggagawa. Bukod doon, may isang grupo ng mga siga na namamahala at kumokontrol sa kanila. Ang mga sigang ito ay isang marahas na pangkat na umaasa sa mga manggagawa at mangangalakal. Ang sinumang gustong magtrabaho sa pantalan ay kailangang magbigay ng bahagi ng kanilang sahod sa kanila bilang isang uri ng buwis. Ngunit sa simula pa lang ay mababa na ang sahod ng mga manggagawa at pagkatapos ibawas ang buwis, ang natitirang halaga na natatanggap nila ay hindi rin buo. Dahil dito, ang mga manggagawa ay hindi man lang makabuhay ng pamilya. Ganun pa man, walang nagmamalasakit sa kanilang kaapihan. Kaunting pag-alma lang ay bubugbugin na sila ng husto. Ang mga ordinaryong tao ay tanging pagtitiis na lang ang magagawa upang magkaroon ng tahimik na buhay. Ang mga grupo ng siga ay nangungulekta ng buwis at ibinibigay ito sa kanilang pinuno. Gayunpaman, kung ang nakolektang buwis ay kulang, sila rin ay parurusahan. Sa pagitan ng mga pangkat ng siga ay madalas ding may mga labanan upang matiyak na ang pinakamalakas ang mamumuno. Katulad ni Muchay, ang siga sa Mapo, dahil lamang sa kulang ang naibigay na buwis ay hinubaran siya at binugbog ng husto. Pinalayas pa siya ng sarili niyang asawa sa bahay. Kinabukasan, ang Mapo ay nakatakda sanang maglipat ng asin ang mga manggagawa, ngunit sa sandaling iyon ay biglang nag-anunsyo ang nakatataas na kailangang unahin ang bigas. Sa kawalan ng magagawa, hinayaan na lang ni Diga na maglipat ng bigas ang mga manggagawa. Dahil dito, labis na nag-alala si Matandang Kang, isang negosyante ng asin, dahil kung hindi maililipat ang lahat ng asin at biglang umulan, lahat ay masisira. Wala nang ibang paraan, pinuntahan ni Matandang Kang si Diga, ang pinuno ng mga siga, ngunit si Diga ay abala sa paglalaro ng chess kasama ang isang opisyal na may makapal na balbas. Nakiusap si Matandang Kang na unahin ang kanyang kargamento, ngunit sinabi ni Diga na ang lahat ay abala. Nagpakita siya ng kawalang bahala sa problema ni Matandang Kang. Napilitan si Matandang Kang na gumamit ng pera para maayos ito. Nang makita ang ginawang ito ni Diga, hindi napigilan ng opisyal na may balbas na mangutya na gumagawa siya ng ibang paraan para pagnakawan ang bayan. Ngunit agad na sumagot si Diga. Sinabing ang mga opisyal na tulad nyo ay hindi badli gumagawa rin ng paraan para pagnakawan at pagsamantalahan kaming mga siga. Dahil sa paglaban ni Diga, hindi rin nagpatalo ang opisyal at itinumba ang mesa ng chess. Sa pagkakataong ito, sobrang natakot si Diga at paulit-ulit na yumukod. Matapos mailipat ang asin sa bangka ni Matandang Kang, iniulat niya ang nangyari sa amo ng dubang tungkol sa mga siga na humihingi pa ng buwis para sa mabilisang paglipat. Bagamat di galit ang amo ng dubang, ang kanyang anak na si Subaek ay nakita ang mas malalim na dahilan na ito ay dahil sa mga korap na opisyal na tanging pagpapakasasa lang ang alam. Ngunit sinabihan ng dubang ang anak na huwag nang magsalita ng masama dahil ang mga negosyanteng tulad nila kung hindi mag-iingat sa pananalita ay mapapahama. Iniisip naman ng anak na dahil sa bulok na pamahalaan, kaya lalo niyang kailangang maging opisyal. Sinabi naman ni Subaek na sa bawat pagsusulit ay bumabagsak siya, kaya anong klaseng opisyal pa ang gusto niya. Sa kawalan ng magagawa, sinabihan ng dubang ang anak na magnegosyo na lang, ngunit pakiramdam ni Subaek ay sa pagiging opisyal lamang niya matutupad ang kanyang pangarap. Tinamad na ang dubang na makipagtalo sa kanya. Sa oras na iyon, ibinalita ni Matandang Kang sa dubang na may nawawalang ilang antigong gamit sa bodega. Sa katunayan, ang mga ito ay kinuha ni Sumi, ang anak na babae ng dubang. Dinala niya ang mga ito upang i-auction sa ilang maharlikang ginang, gamit ang gamit, na nagkakahalaga lang ng 2 balumbon ng seda upang ipalit sa 5 balumbon ng seda. Dahil dito, maging ang dubang ay labis na nagulat. Gayunpaman, hindi niya matanggap na ang isang babae ay nagnenegosyo. Sa kanyang tingin, si Sumi ay dapat lamang makisalamuha sa mga mararangal na ginang. Ngunit ang anak na ito ay tanging pagnegosyo lang ang gustong matutunan. Pakiramdam ni Sumi, ang pakikisalamuha sa mga ginang ay hindi rin madaling bagay. Noong gabing iyon, tinipon ng opisyal na may balbas ang lahat ng pinuno ng mga siga para sa isang pagpupulong. Inutusan niya silang palayasin ang lahat ng mga taong galing sa ibang bayan na dumadagsa sa kabisera at huwag papasukin ang kanilang mga bangka kahit pa may mamatay sa prosesong iyon ay ayos lang. Kasunod nito ay ang mahigpit na pagsusuri sa lahat ng uri ng buwis. Sa kasalukuyan ay walang laman ang kaba ng bayan at gipit ang pananalapi habang malapit na ang pagsusulit kung saan maraming piging ang gaganapin. Kaya naman, nagpasya ang opisyal na may balbas na doblehin ang buwis. Ang pinakaayaw ng opisyal na ito ay ang tinuturuan siya sa kanyang trabaho. Lahat ng mga walang galang ay parurusahan. Ang mga sigang ito ay nagpapakita lang ng takot sa kanya sa harap, ngunit sa likod ay gustong-gusto na siyang patayin. Sa katotohanan, sa likod ng opisyal na may balbas na ito ay may mas mataas pang opisyal. Noong araw na iyon sa pantalan ng Mapo, kailangang magbuhat ng mabibigat na bagay. Sa gitna ng karamihan, napansin ni Muchay ang isang malakas na binata na nagngangalang Shizu. Isang matanda ang nagmamadaling lumapit at nagsabing siya ang dapat nasusunod, ngunit kailangan nila ng malakas para magbuhat ng kahoy kaya siya ay tinanggihan. Nang makitang mapilit ang matanda, ang mga siga ay sumugod at binugbog siya. Pagkatapos, napansin niya sa tiyan ni Shizu ang isang peklat ng kutsilyo at pinaghinalaan siyang isang takas na sundalo. Noon lang niya ito nakita. Sinabi ni Shizu na hindi siya takas na sundalo, kundi nasugatan sa trabaho. Ngunit si Diga ay hindi madaling maloko. Nag-isip lang siya ng malalim at pinadaan si Shizu. Pagkatapos ay inutusan ang tauhang si Sugang na manmanan ang sitwasyon nito. Kinabukasan, dumating ang delegasyon mula sa Dinastyang Ming na may dalang maraming regalo.
Ang mga regalong ito ay para ialay sa hari ng Joseon. Sa oras na iyon, isang manggagawa ang hindi sinasadyang nadulas at nahulog sa ilog. Nakita ito ni Shizu at agad na tumalon sa ilog upang iligtas ang tao. Ngunit nang akmang aahon na siya, sinipa siya pabalik sa tubig ng opisyal na may balbas at inutusang kunin ang mga kalakal sa ilalim. Sa kanilang paningin, ang buhay ng mga manggagawang ito ang pinakamura. Ngunit napansin ng opisyal ang bagsik sa mga mata ni Shizu. Tinakot pa niya itong ibibigay sa korte ng hustisya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi sila binayaran dahil ayon sa bagong batas ng hari, ang pagbubuhat ng gamit ng mga opisyal ay itinuturing na sa pilitang paggawa. May isang tao sa karamihan ang nagsalita na kahit walang bayad, ay dapat man lang silang pakainin dahil nakasaad sa batas na kahit sa pilitang paggawa ay dapat bigyan ng pagkain. Ngunit ang isinagot sa kanya ay pambubugbog. Sa pagkakataong ito, nakita ng siga si Shizu na malakas sa gitna ng karamihan at binalak siyang gamitin para magpakitang gilas. Ngunit matapos ang dalawang suntok, hindi na tinag si Shizu. Sa halip, iginapos pa niya ang siga. Nang gagamit na ng sandata ang siga, dumating ang opisyal na may balbas. Sinabi ng opisyal na, dahil maraming reklamo tungkol sa pang-aabuso ng mga siga, kaya siya nagpunta. Ngunit ang totoo ay gusto lang niyang makihati sa kita. Noong gabing iyon, nag-away-away ang mga manggagawa dahil nawala ang pagkain. Tanging si Shizu lang ang nag-isip sa matanda na 2 araw nang walang kain, kaya pinuntahan niya ito at binahagi ang kanyang kaunting pagkain. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang ang matanda ay nababalot na sa banig. Pero hindi pa natatapos ang takot. May balitang may namatay sa labas. Lumabas si Shizu at nagulat nang makitang ang manggagawang binugbog kanina ay nakasabit na sa puno. Sa gitna ng kalituhan ng lahat, sa tindi ng sakit, umakyat siya sa puno upang ibaba ang tao at dinala ito. Noong araw na iyon, hindi sinasadyang naitapon ni Shizu ang pamaypay ni Somi, ngunit hindi siya pinagalitan nito, sa halip ay tiningnan pa siya ng ilang beses. Pagkatapos, ginamit ng mga siga ang dahilan na ang grupong ito ay mga maharlikang ginang upang muling hindi bigyan ng pagkain ang mga manggagawa. Sa puntong ito, si Shizu na laging nagtitimpi ay hindi na nakapagtitiis. Binalak ng siga na turuan ng leksyon si Shizu, ngunit sa kasamaang palad, napakalayo ng agwat ng kanilang lakas. Kaya naman, hinamon na lang niya si Shizu na hanapin ang ginang na iyon para maningil. Kasabay nito ay tinakot ang iba na kung mag-aalsa pa sila, ituturing silang mga rebelde. Sa kawalan ng magagawa, pinalipas muna ito ni Shizu. Ngunit binalaan niya ang siga na kung kasinungalingan ang lahat ng iyon, hindi niya ito mapapatawad. Pagkatapos nito, hinanap talaga ni Shizu si Somi para maningil, ngunit sinabi ng katulong ni Somi na nagbayad na sila para sa bangka. Ang pangkat ng dubang ay hindi magsisinungaling para lang mangumit ng maliit na sahod. Gayunpaman, ayaw pa ring paalisin ni Shizu si Somi. Saktong, dumating ang siga at sinuntok si Shizu sa mukha, ngunit iginiit pa rin ni Shizu na ang nagtrabaho ay dapat bayaran. Sinabihan ng siga si Somi na umalis na at siya na ang bahala kay Shizu. Nang makitang hindi siya binibigyan ng mga taong ito ng pagkakataong mabuhay, nagpasya si Shizu na huwag nang magtiis. Kahit sa huli ay binalak ni Shizu na patawarin sila, ngunit hindi tumitigil ang siga. Wala nang nagawa si Shizu, kundi ang lumaban ng malupit. Hinamon pa ng siga si Shizu na magsumbong sa tambol ng katarungan. Dahil sa pagpupumilit nito, pinili na lang ni Shizu na maniwala sa kanya. Sa pagkakataong iyon, nang makita ang bagsik ni Shizu, natakot ng husto sina Diga at Sugang. Pagkatapos ay pinuntahan ni Shizu ang pangkat ng dubang, ngunit ang sagot sa kanya ay siguradong ang mga tao sa Mapo ang hindi nagbigay sa kanila. Hindi maintindihan ni Shizu, gayong pare-pareho lang silang naghahanap buhay. Bakit kailangang magpahirapan ang mga taong ito? Sa oras na iyon, lumabas si Somi at tinanong si Shizu, dahil ba isa akong mahinang babae kaya mo ako ginugulo? Pagkatapos ay binato niya si Shizu ng isang tela at sinabing ang bagay na ito ay maaaring ipalit sa isang sako ng bigas. Ngunit sinabi ni Shizu na hindi siya napunta para mamalimos. Dapat bayaran siya ni Somi ng maayos. Tinamad na ring makipagtalo si Somi sa kanya. Sinabi ni Shizu kay Somi na kung magugutom siya ng 3 araw, sa oras na iyon para mabuhay ay magagawa niya ang kahit ano. Habang mainit ang sitwasyon sa pagitan ng dalawa, mabuti na lang at dumating ang amo ng dubang at pinatigil ang lahat. Pagkatapos ay kumuha si Shizu ng isang piraso ng tela at pinunit ito, sinabing ang natitira ay ibabahagi sa ibang mga manggagawa. Nang makita ang mga tao sa labas na nag-aagawan sa tela, napagtanto ni Somi at matandang kang na ang sahod ay kinurakot. Si Sohak na dinala ng dubang ay isang general na mula sa tribong Jurchen. Ngayon ay gusto niyang kasama ang 5 tao na sakupin ang buong ilog Jeonggang. Kaya naman, ngayong araw ay pinuntahan niya ang dubang para humingi ng tulong sa mapa ng lugar ng Hangyang. Dahil ang ilog Jeonggang ay napapalibutan ng dagat, may kakayahan itong makipagkalakalan sa lahat ng ibang lugar. Kaya iminungkahi ni Sohok sa dubang na itoon ang paningin sa labas ng mundo. Ngunit agad na napagtanto ng dubang na ito ay isang gawaing smuggling. Naiintindihan niya na gaano man kalaki ang kita, basta illegal ay maglalaho rin na parang uso, kaya tinanggihan niya ang alok ni Sohok. Ngunit para sa pamilya at asawa giana, pursigido si Sohok na maging Panginoon ng ilog Jeonggang. Pagkatapos nito, si Diga at ang kanyang mga kasama ay pinarusahan ng matandang opisyal dahil sa pangungurakot ng sahod. Kung hindi dumating si Diga para pigilan ito, baka doon na natapos ang buhay ni Muchay. Pagkatapos ay tinawag ni Diga si Muchay ng mag-isa para paalalahanan ang nakaraan. Ginamit ang damdamin para kumbinsihin siya. Inalok na babayaran ang lahat ng utang sa sugal ni Diga at pauwiin siya sa probinsya. Ngunit sa kakayahan ni Diga, ang pag-uwi sa probinsya ay nangangahulugan ng kamatayan. Gayunpaman, walang silbi ang pakiusap ni Diga. Habang siya ay nawawalan ng pag-asa,
Naalala ni Diga si Shizu. Noong gabing iyon habang kumakain, hindi na natiis ng Dubang ang pagpupumilit ni Subaek na mag-exam para maging opisyal. Pinayuhan niya itong maging praktikal at maging isang tunay na negosyante. Iminungkahi ni Subaek na si Sumi na lang ang magmana ng pangkat. Sinamantala rin ni Sumi ang pagkakataon na sabihin gusto niyang matuto ng negosyo. Noong oras na iyon ay walang ipinakitang reaksyon ang Dubang. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya kay Matandang Kang na balak niyang turuan si Sumi. Malaki rin ang tiwala ni Matandang Kang kay Sumi. Naniniwalang may kakayahan ang dalaga na magmana ng pangkat. Matapos umalis sa Mapo, pinili ni Shizu na pumunta sa Seosumun para maghanap buhay sa pamamagitan ng pagkuha ng kahoy sa gubat. Ngunit dahil hindi makabayad ng buwis, kahit lugar para magpahinga ay wala siya. Kahit ang pasan-pasan niyang kahoy na pinaghirapan para ipalit ay kinumpis ka rin. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpigil si Shizu at agad na lumaban. Noong oras na iyon, biglang napagtanto ng mga siga na si Shizu ang bayani na bumugbog sa matandang pinuno ng siga na hanggang ngayon ay hindi pa makabangon sa kama. Nararamdaman ng lahat na siguradong hindi magiging tahimik ang sitwasyon. At marami pang magagandang mangyayari. Matapos mapalayas, pumunta si Diga sa Seosumun para hanapin ang lokal na siga na si Sodat para tingnan kung may mahalagang bagay sa balutan ni Shizu. Ngunit sa loob nito ay mayroon lamang isang pirasong damit at isang pares ng sapatos. Ngunit nang akmang itatabi na ni Diga ang mga gamit, hindi niya sinasadyang nakita sa loob ng isang balutan ang isang pirasong papel. Hindi pa niya nabubuksan ang papel para basahin ay nakita na niyang nagbalik si Shizu. Sa kawalan ng magagawa, niyakap na lang ni Diga ang balutan at tumakbo palayo. Bagamat nakuha ni Diga ang papel dahil hindi siya marunong magbasa, ay hindi rin niya alam kung ano ang nakasulat doon. Sa oras na ito, ang Korte ng Hustisya ay may bagong opisyal na nagngangalang Jung Jae-hyun. Balita na siya ang nakakuha ng unang pwesto sa pagsusulit sa sining ng pakikipaglaban sa pagkakataong ito. Matapos makapasa, naging isang opisyal si Jung Jae-hyun na may ranggong ika-6 na baitang. Ang tanging problema ay nagmula siya sa mahirap na pamilya at siya ang kauna-unahang naging opisyal sa kanilang angkan. Sa unang araw pa lang ng kanyang panunungkulan, hiniling na ni Jung Jae-hyun na makita ang talaarawan ng pagpapatrolya ng kanyang mga tauhan, ngunit hindi lamang nabigo ang mga tauhan na ipakita ang talaarawan, kundi binigyan pa nila si Jung Jae-hyun ng isang pirasong seda at sinabing ito ang kinagawian sa Korte ng Hustisya. Pagkatapos nito, iminungkahi nilang isama si Jung Jae-hyun sa pagpapatrolya. Ito ang mainam na pagkakataon upang pagnakawan ang mga mamamayan. Labis na hindi nasiyahan si Jung Jae-hyun sa kasalukuyang sitwasyon. Ngunit ang opisyal na may makapal na balbas ay walang pakialam at sinabing lahat naman ay nagsisimula ng ganyan, intindihin na lang, pagkatapos tumanggap ng regalo ay ang pagbabahagi nito ay isa ring panuntunan. Huwag mong sisirain ang panuntunan. Higit pa rito, ang mga tauhan sa Korte ng Hustisya ay malinaw na sumusunod lamang sa utos ng opisyal na may balbas. Nagsimulang turuan ni Matandang Kang si Sumi tungkol sa negosyo. Sinabi ni Matandang Kang kay Sumi na sa lahat ng mga panuntunan, ang pinakamahalaga ay ang paggamit ng pera para suhulan ang mga siga. Bagamat si pakiramdam ni Sumi ay hindi ito makatwiran, wala siyang balak na sumuko. Pagkatapos nito, isinama ni Matandang Kang si Sumi para makipagkita sa mga siga. Ngunit nang makita ng mga siga na si Sumi ay isang babae, lalo nilang hindi ito nirespeto. Binalak pa ni Matandang Kang na isama si Sumi para makipagkita kay Diga. Ngunit sinabi ng mga siga sa kanila na si Diga ay nasa bahay alakan. Nang marinig ito, nagpasya si Matandang Kang na sa ibang araw na lang makikipagkita. Pero sinabi ni Somi na ituro ang daan agad nang makita ni Diga si Somi ay sinalinan niya ito ng isang mangkok ng alak balak niyang takutin ito. Ngunit kinuha ni Somi ang mangkok at ininom ito sa isang lagok sinabi niyang hindi na magbabayad ng pera. At iminungkahi pa na kung lalabag muli sila sa panuntunan. Isusumbong niya sila sa opisyal pero naramdaman ng lahat na masyadong bata ang isip ni Somi. Galit na galit si Somi sa mukha ng mga taong ito. Ngunit sinabi ni Kang sa kanya na sa katunayan ay mas may pakinabang pa ang mga tulisan kaysa sa mga opisyal. Matapos gumaling si Bang sa ilalim ng gabay ni Mujok ay hinanap niya si Shizu para maghiganti, ngunit nagkataong nakasalubong ang pangkat ni Jongcheon, kailangang tumabi ng lahat at yumuko nakita ni Jongcheon si Shizu sa gilid ng daan. Shizu, ikaw na buhong kabuhay ka pa pala sa malayo nang makita ito ni Diga ay agad nilabas ang papel, kahit hindi marunong bumasa nakita niyang ang lagda sa dulo ay katulad ng nasa syahan ng kabayo ni Jongcheon ang lahat sa daan. Ay nakita ang kakaibang ugnayan ng dalawa lumabas na 9 na taon na ang nakaraan sa Hamyong ay nagkaroon ng rebelyon noong panahong iyon si Jongcheon noong bata pa at ang kanyang ina ang nagligtas kay Shizu, hindi nagtagal ay sabay silang lumaki gayunpaman. Ang dalawang magkapatid ay may matinding galit sa masama kaya madalas silang nakakaaway ng mga makapangyarihan dahil sa katarungan kaya madalas silang pinapalo ng ina ni Jongcheon gamit ang yantok noong araw na iyon ang mga tagasuri ng rehistrasyon. Para sa pagsusulit ay pumunta sa kanilang bahay para hanapin si Shizu dahil ang lola ni Shizu ay muling nag-asawa kaya nawalan siya ng karapatang kumuha ng pagsusulit itinuturing itong masamang asal. Ngunit si Shizu ay ulila kaya hindi niya ito alam sinubukan ng ina ni Jongcheon na makiusap para kay Shizu. Nang isang pagkakataon ngunit sinabi ng mga opisyal na kung may rekomendasyon mula sa
hukom ay susuriin nila ito, ngunit nang pumunta si Shizu sa hukom ay hinarang siya sa pinto, matapos makapasok ng mahirap ay umiyak si Shizu sa bakuran. Ikinuwento ang hirap noong bata pa sa gitna ng digmaan, ngunit direktang nag-utos ang hukom sa mga tauhan na bugbugin si Shizu, gustong maging sundalo ni Shizu para protektahan ang mga tao, ngunit ang sitwasyong ito ang nagpabigo sa kanya ng lubos. Kaya lumaban si Shizu at sinugatan ang ilang sundalo sa kasinunog ang buong opisina sa gitna ng kaguluhan, ay dumating si Jongcheon para iligtas si Shizu, para hindi madamay si Jongcheon sinabihan siya ni Shizu na bumalik na agad. Habang si Jongcheon naman ay sinabihan siyang tumakas ng malayo mula noon ay hindi na muling nagkita ang dalawa sa muling pagkakataong ito ay dinala ni Jongcheon si Shizu sa templo para dalawin ang kanyang ina lumabas na ang ina ni Jongcheon. Noon ay dinala sa opisina. Ngunit mas pinili niyang mamatay kaysa sumuko at pumanaw noong nakaraang taon dahil sa lagnat sinisi ni Shizu ang sarili. Ngunit sinabi ni Jongcheon na sila ay magkapatid kaya huwag kalimutang alayan ang ina sa hinaharap. Sinabi ni Shizu kay Jongcheon na pupunta siya sa hangganan, balita niyang kung makakagawa ng kabayanihan ay mapapatawad ang kasalanan, ngunit hindi pumayag si Jongcheon. Ayaw ni Shizu na madamay si Jongcheon, gusto lang niyang makita ang kapatid bago mamatay. Ngayon ay wala na siyang pagsisisi, ang tanging hiling niya ay maging mabuting opisyal si Jongcheon. Pagkatapos ay umalis siya nang hindi lumilingon. Balak ni Shizu na umalis patungong hangganan sa gabi, ngunit naghihintay na si Diga sa labas. Saan ka pupunta? Magtrabaho ka sa ilalim ko, ayaw pansinin ni Shizu, si Diga, ngunit tinawag nito ang tunay niyang pangalan at pinuri ang pagkasunog niya sa opisina noon. Sinabing kaya niyang baguhin ang buong mapuna ito. Ngunit ayaw makipagtalo ni Shizu at sinabing isumbong na lang siya ni Dig sa pulisya dahil pansamantala lang naman siyang nabubuhay. Subalit ginamit ni Diga si Jongcheon para takutin siya, iniligtas niya ang taong nagsunog ng opisina. Paano kung isumbong ko siya? Doon lang nalaman ni Shizu na nawawala ang liham ni Jongcheon para sa kanya, ngunit sinabi ni Diga na kung mamatay siya ay ipapadala ang liham sa pulisya, basta sumunod si Shizu sa kanya ay mabubuhay sila ni Jongcheon. Para protektahan si Jongcheon ay sumuko si Shizu, gayunpaman nagbabala si Shizu kay Diga na kung sasaktan nito si Jongcheon ay papatayin niya ito, ngunit sinabi ni Diga kay Shizu na mula ngayon ay nasa iisang bangka na sila kinabukasan. Napansin ni Jongcheon na hindi tugma ang bilang ng mga kabayo sa kwadra, ngunit nang tanungin ang tauhang si Park ay itinanggi nito ang responsibilidad. Pagkatapos ay nakita ni Jongcheon na kulang ang mga armas sa imbakan, ngunit ang tauhang si Park ay direktang nagtanong pabalik sa kanya, bakit niyo ba kami pinahihirapan dahil hindi niyo pinapakita ang talaarawan? Kaya ako na ang nag-inspeksyon ang mga espada at sibat dito ay kalawangin na punasan lang iyan. Ayos na, huwag kayong masyadong tensyonado. Maliliit na bagay lang ito. Pagkatapos ay nag-inspeksyon si Jongcheon at nakitang malaki ang problema, kaya pumunta siya sa opisyal na may balbas para mag-ulat, ngunit sinabi nito na ito ay mga bagay na dapat pag-isipan ng bida-bidang general. Labas na ito sa kanilang saklaw, naging matigas si Jongcheon na mag-ulat sa general at gagawa ng paraan, ngunit sinabi ng opisyal na may balbas na walang oras ang general para sa mga ganitong bagay. Dahil mamayang gabi ay may piging para sa kanya at iyon ang pinakamahalaga sa piging, ay sumayaw ang opisyal na may balbas sa harap ng lahat at lumuhod pa para mambola at magpakita ng katapatan sa general matapos ang sayaw. Isinuot ng opisyal ang sombrero kay Jongcheon at hiningan siya ng isang pagtatanghal, ngunit hinubad ni Jongcheon ang sombrero at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Binaliwala lamang ng iba ang galit ni Jongcheon. Sa halip ay nagpatuloy sa pag-inom, dahil sa sobrang inom ay lumabas si Jongcheon para sumuka. Tinuya siya ng opisyal na may balbas na bilang isang general ay mahina siyang uminom at hindi alam ang mangyayari sa bansa. Pero sinabi ni Jongcheon na madilim ang hinaharap. Ikinuwento niyang nakaranas din siya ng digmaan noong bata pa at ang mga opisyal noon ay alam lang magpakasaya, kapag dumating ang kaaway ay sila pa ang unang tumatakas. Sinabi ng opisyal na may balbas kay Jongcheon na ang tungkulin nila ay protektahan ang hari at ang hari ang magtatanggol sa tao. Binalaan din niya si Jongcheon na mag-ingat sa salita dahil ang pagiging traidor ay mabilis lang mangyari. Matapos dalhin ni Diga si Shizu sa bahay, ang kakaibang aura niya ay naging kuryosidad ng lahat. Nagpakita lang si Shizu ng kaunting galing at humanga na ang ibang tulisan. Pagkatapos ay nagpakilala ang lahat at tinawag si Shizu na kuya. Pinakilala ni Diga si Shizu sa lahat at ikinuwento ang kanyang mga naging tagumpay. Humanga ang lahat kay Shizu bilang isang tunay na lalaki at tunay na bayani at nagsimulang mangarap na sumunod sa kanya. Baka sakaling makabili rin sila ng malaking gusali. Pati si Diga ay nagsabing mula ngayon ay siya na ang magiging kanang kamay nito dahil si Somi ay may galing at masipag, kaya sa ulat kay Kang ay pinuri niya ito. Wala namang sinabi ang pinuno. Nagbilin lang kay Kang na ang kargamento sa madaling araw ay hindi dapat magkaroon ng mali, ngunit dahil ang ibang pangkat ay nagbayad ng dagdag na buwis, kaya ang mga manggagawa ay inilipat sa ibang trabaho. Balak ni Kang na gamitin ang pera para ayusin ito. Ngunit nagmungkahi si Somi na sila na mismo ang magbuhat ng kargamento. Pagkatapos ay sinabi ni Kang sa mga manggagawa na mula ngayon ay sila na ang magbubuhat. Ngunit habang nagbubuhat sa gabi ay nakita sila ni Diga at agad nagdala ng mga tao para manggulo.
Hindi natakot si Somi at hindi siya susuko sa mga tulisang ito. Binaliwala ni Somi si Diga at nag-utos sa mga manggagawa na ituloy ang pagbubuhat ng makitang walang bisa ang pananakot ay tinawag ni Diga si Shizu dahil sa pag-aalala kay Jongcheon. Ay sumunod si Shizu. Sinabi niya na kung ang mga mangangalakal mismo ang gagawa ay walang kikitain ang mga manggagawa dito, ngunit hindi pa rin sumuko si Somi sa kawalan ng magawa ay kinuha ni Shizu ang sulo at inutusan ni Diga na patayin ang lahat ng sulo. Sa nakitang eksena ay tinanong ni Somi si Shizu, ito ba ang tinatawag mong tamang kaayusan? Inakala niyang si Shizu ay isa ring insektong sumisipsip ng dugo at isinumpa siyang manatiling mabaho. Ngunit itinapon ni Shizu ang sulo sa ilog at umalis dahil ninakaw ng mga tulisan ang gamit ay nagpasya si Somi na sumulat ng sumbong sa hari para ilantad ang sabwatan ng mga tulisan at opisyal sa pagpapahirap sa mga kargador. At pang-aapi sa mga mangangalakal, ngunit ang liham na ito ay hinarang ng opisyal ng pulisya, balak pa nilang isisi ang lahat kay Jongcheon, tinawag nila si Jongcheon at sinabing mailiham na nagrereklamo sa kanya dahil sa pakikipagsabwatan sa mga tulisan. Pagtatakip sa korupsyon at pagkuha ng buwis ang ebidensya ay ang pagkikita ni na Jongcheon at Shizu, ngunit nang itanggi ito ni Jongcheon ay hinayaan lang nila siyang umalis pagkatapos ay hinanap ni Jongcheon ang tauhang si Park para hanapin ang isang tao sa pantalan. Sinabi nito na kung ibibigay ang pangalan at katangian ay magtatanong siya. Nag-isip si Jongcheon at nagpasyang siya na lang ang maghanap, ngunit iniulat ni Park na 4 na kabayo ang kinuha ng kamag-anak ng general at ang iba ay ipinarerenta sa mga bahay aliwan at malalaking opisyal. Bukas pa ito maibabalik. Ang hindi makatwirang gawaing ito ay hindi matanggap ni Jongcheon simula nang sumunod si Shizu kay Diga. Ang sahod na binibigay niya sa mga kargador ay mas malaki kaysa dati. Kahit sinabi ni Mujok na mawawalan sila ng pambayad sa buwis ay hindi nagbago ang pasya ni Shizu. Kahit papaano ay dapat may pambili sila ng lugaw para mabuhay. Hindi ba kaya laking pasasalamat ng mga kargador kay Shizu? Sinabi ni Mujok kay Shizu na huwag maging bata na isiping tatanao ng utang na loob ang mga kargador dahil sa lugar na ito ang mabuhay ay napakahirap bago dumating ang mga tulisan. Ang lugar na ito ay hawak ng mga mangangalakal. Ang mga masasamang mangangalakal na iyon ay nagsabwatan para sipsipin ang dugo ng mga kargador. Mas matindi pa sila sa linta. Noong kargador pa si Mujok ay inapi siya ng husto ng mga mangangalakal nang may isang kargador na lumaban at binugbog ng husto. Ang iba ay nanood lang. Si Mujok lang ang humawak ng karet at sumugod sa gitna ng laban. Ang kargador na binugbog noon ay si Diga, kaya naman si Diga at Mujok, ang isa ay kamao at ang isa ay karet, ay sabay na lumaban sa mga mangangalakal. Pinatumba nila ang lahat sa lupa. Doon kami ni Diga nakakuha ng pwesto sa Mapo. Iyon ang simula ng sitwasyon sa Mapo ngayon, kaya sinabi ni Mujok kay Shizu na sa paghahanap buhay ay hindi kailangan ng konsensya sa halip. Kamao lang ang kailangan para makakain ng 2 beses sa isang araw. Sa panahong ito ang manatiling buhay ang pinakamahalaga. Kahit aristokrata o hari ay hindi uubra sa mga walang hiya na walang kinatatakutan. Pagkatapos ay umalis si Mujok. Gayunpaman ang mga tao sa paligid ay nagtatawanan at bumubulong na nagbibiro lang si Mujok dahil ang kwento niya ay marami ng bersyon. Dahil sa panggugulo ng mga tulisan ang mga gamit ng pamilyang Choi ay nalugi ng husto habang nag-ulat si Somi. Sa pinuno ay nagkataong dumating si Jongcheon para hanapin si Shizu. Balak ni Kang nabigyan si Jongcheon ng seda bilang suhol, ngunit dahil sa tigas ni Jongcheon ay inakala nilang kulang ito kaya nag-ulat si Somi ng sitwasyon kay Jongcheon, ngunit nang magulat si Jongcheon sa sitwasyon ay direktang nagtanong si Somi, noong kayo ay nasa pwesto matapos makapasa ay nakita ko ang opisyal na may kasamang tulisan. Kung wala kayong sabwatan ay hihingi ako ng tawad, sabi ni Somi. Dahil sa mga sabwatang opisyal at mga ngalakal kaya naging magulo ang bansa. Ipinaliwanag ni Jongcheon na hindi ganoong tao si Shizu, ngunit nananatili pa rin sa isip ni Somi ang nangyari noon. Subalit ang seryosong saloobin sa trabaho ni Jongcheon ay nagdulot ng matinding takot sa lahat ng opisyal sa pulisya. Upang maiwasan ang paglilinis sa hinaharap kapag natuklasan ang pagkakamali ang mga opisyal ng pulisya ay nagpa siyang iligpit si Jongcheon. Sa ibang dako si Sohok ay nagsimula na sa kanyang planong pananakop. Dinala niya ang kanyang pangkat na ganghe upang sakupin ang teritoryo ng ibang mga pangkat. Kung gusto niyang makipagtulungan sa akin ay manatili sumapi sa amin bilang magkakapatid. At kung aalis ay magiging kaaway. Pagkakaisahin ko ang Jeonggang upang maging bagong Panginoon ng lupain na ito. Sa ganoong paraan ay matagumpay na nasakop ni Sohok ang lugar ng pantalan ng Mapo. Ang pinuno ng mga tulisan sa Mapo na si Chado ay kailangan ding yumuko at sumuko sa kanya ng mabilis. Ang tagumpay ni Sohok ay kumalat sa lahat ng dako. Inakala ng iba na walang sinumang ganoon kagaling ang maaaring umiiral. Tanging si Mujok lamang ang gustong malaman ang higit pang detalye. Sa sandaling ito ay may isang taong tumakbo para ibalita na ang kuya ay dumating na sa templo ng Chaiga. Sa pagkakataong ito, doon lamang napagtanto ng lahat na maaaring magkaroon ng kaguluhan. Pagkatapos ay ilang pinuno ng mga tulisan ang nagsimulang magreklamo sa opisyal na may balbas. Lahat sila ay nagsabing hindi maaaring hayaang sakupin ng dayuhang ito ang pantalan. Sa sandaling ito ay dumating si Sohok at nagpakilala ang mga tulisan ay gustong lumaban.
kay Sohok, ngunit agad silang napatumba maging ang nagtangkang gumamit ng kutsilyo kay Sohok ay pinigilan ng opisyal na may balbas subalit si Sohok ay napakagalang na nagbigay pugay sa opisyal na may balbas ang opisyal na may balbas ay may pagdududa kay Sohok dahil dati itong traitor. Ngunit sinabi ni Sohok na ang kanyang pagtataksil ay isa lamang pabago-bagong pagkilos kung sasabihin ng abang lingkod na ang pagsuko sa Joseon ay pansamantalang hakbang lamang upang mabuhay sa dagat ng dugo marahil ay masasagot nito ang inyong katanungan ang kondisyon na ibinigay ni Sohok ay dapat sumuko ang lahat ng mga tulisan sa opisyal na may balbas ang opisyal na may balbas ay laging gustong supili ng lubos ang lahat ng mga tulisan kaya ang mga salitang ito ni Sohok ay nakaantig sa kanya nagpasya siyang panatilihing buhay ito ang pagpapanatili ng opisyal na may balbas sa huli. Ang lahat ng ito ay may utos din ng taong nasa likod niya dahil sa ilalim ni Mujok nagtatrabaho kaya mas mabuti ang trato kay Shizu ngunit naramdaman ng mga tauhan ni Mujok na kulang pa sa pagkasanto si Shizu kaya tinuruan nila itong magmura. Gayunpaman naramdaman ni Shizu na ang mga salitang iyon ay may insulto sa kanyang ina kaya sinabihan silang huwag nang sabihin iyon muli bagaman sa pilit ng lahat ay napilitan si Shizu na magsabi ng isang linya ngunit ang aura ng bumuka ang kanyang bibig ay nagpagulat sa lahat habang nagiging awkward ang paligid. Bumalik si Mabuk na tauhan ni Mujok na may mga pasa sa mukha ang hayop na Chonsik na iyon ay tiyak na reresbakan ko. Hindi pinansin ng lahat ang hinanakit at galit ni Mabuk dahil inakala nilang ang bugbugan ay ordinaryong bagay lang para sa mga sanggano. Ngunit ng gabing iyon habang ang iba ay himbing na ang tulog ay kusa ng ginising ni Mabuk si Shizu para makipag-usap si Shizu lang ang tanging nagmalasakit na magtanong kung masakit ba umiyak si Mabuk habang ikinukwento kay Shizu ang kanyang mga hinanakit. Hindi ito ang unang pagkakataon na nabugbog siya sabi ni Mabuk na hindi siya takot kay Chonsik pero dahil mas matangkad at malakas ang kalaban kaya hindi siya makalaban kaya gustong itanong ni Mabuk kay Shizu kung may paraan ba para matulungan. Siya inilabas ni Shizu si Mabuk at itinuro sa kanya ang tatlong mahinang bahagi ng katawan ng tao at sabay na nagdemo ng isang beses basta't tinamaan ang isa sa tatlong ito ay tiyak na mananalo siya pagkatapos ay hinayaan ni Shizu na mag-practice si Mabuk ngunit nang umatake si Mabuk ay naiwasan niya ito agad niya itong tinuruan ng teknik sa pagdakip. Sa atake ng kalaban matapos ang pagtuturong ito ay lubos ng kinilala ni Mabuk si Shizu bilang kanyang boss matapos tanggapin si Sohok ay sinabihan siya ng opisyal na may makapal na balbas na ang ibang mga sanggano ay hindi madaling kalaban. Bagaman tinanggap niya si Sohok ayon sa utos ng taong nasa likod nito, ngunit habang mas maraming kinikita si Sohok ay mas malaki rin ang upa sa kanya kaya natuwa rin ang opisyal na may makapal na balbas sa bagay na iyon gayunpaman nagpakita ng labis na kumpiyansa si Sohok at sinabing sa susunod ay magbibigay siya sa opisyal ng doble kaysa sa dati sa kabilang dako dahil patuloy na hinahanap ni Jungcheon si Shizu inakala ng tauhan ni Mujok na tinitiktikan na si Shizu ng mga otoridad kaya agad itong iniulat kay Mujok na pilitan si Mujok na utusan ang lahat na mabilis na hanapin si Shizu pilit na pinapalabas ng grupo nila ubang si Shizu kay Mujok sa oras na iyon. Ngunit dahil hindi mahanap si Shizu ay kinuha nila si Mujok para harapin si Lao Jun. Ang eksenang ito ay sakto namang nakita ng isa pang tauhan ni Mujok sa oras na ito ay sinasamahan ni Shizu si Mabuk para hanapin si Chonsik para makaganti. Hindi pa sila nakakapagdiwang ng mabalita ang nagdala sila ubang ng grupo ng mga tao para manggulo. Wala ring oras sila ubang para makipag-usap ng matagal kay Mujok nang makitang malapit ng putulin ni Lao Jun ang kanyang paa ay binalak ni Mujok na magmakaawa kay Dega na nasa tabi. Hindi inaasahang biglang isinarado ni Dega ang bintana ng mismong sandali na papatayin na sana nila Ojun si Mujok ay sa wakas ay lumitaw na si Shizu. Sa ilang galaw lang ay napatumba ni Shizu ang lahat ng tauhan nila Ojun ang katapangan ni Shizu. Ay naging sanhi pa para isipin ng iba na nabaliw na siya kahit pag gumamit ng kutsilyo ang kalaban ay hindi pa rin siya matalo nang maging gulo na ang sitwasyon ay biglang pumagit na si Dega para ayusin ito tinawag niya si Shizu para uminom ng isang baso. Ngunit nanatiling nakatayo si Shizu sa kanyang pwesto at hindi gumagalaw. Hindi ako marunong uminom aalis na ako sabi ni Dega na kursunada niya ang talento ni Shizu at gusto siyang kunin para mamahala sa grupo ngunit matigas na tumanggi si Shizu. At sinabing ayaw niyang maging sanggano ito ay lubos na ikinagalit ni Dega sinabi niya kay Shizu na kung hindi ka kontento sa kaayusan ng mundong ito ay ang tanging paraan ay gumawa ng bagong mundo gusto mo ba akong labanan nang makita ito? Ay agad na pinayuhan ni Mujok si Shizu na huwag gumawa ng katangahan, ngunit hindi ito pinakinggan ni Shizu at sinabing sige maglaban tayo nang marinig ito ay natakot ang lahat at agad na lumayo, ngunit sa mga mata ni Shizu ay wala kahit isang bahid ng takot. Sa halip ay lalo pang naging determinado gaya ng inaasahan ay nabigo ang unang atake ni Dega pagkatapos ay nagsalpukan ang dalawa suntukan dito at suntukan doon ngunit napansin ni Dega na ang mga galaw ni Shizu ay may sistema. Ang iyong sining sa pakikipaglaban ay mukhang hindi basta-basta saan ka natutong mag-martial arts. Hindi sinagot ni Shizu ang kanyang tanong at sa halip ay nagpatuloy sa pag-atake. Kahit pa sa dulo ng laban ay nagmungkahi si Dega na itigil na ang laban ay hindi pa rin sumuko si Shizu at gustong ituloy hanggang dulo. Nang makitang determinado si Shizu ay nagpakawala ng nakamamatay na tira si Dega nang makitang bumagsak si Shizu sa lupa ay agad na binigyan nila Ojun si Dega ng isang kutsilyo ito ay para panatilihin ang kaayusan ng grupo. Huwag mo akong sisihin. Ngunit naramdaman ni Shizu na kung magiging lumpo lang siya ay mas mabuti pang mamatay.
Kaysa mabuhay ng mismong sandali na papatayin na siya ni Dega, si Mujok na nanonood ay biglang humawak ng karit at tinaga ang paa ni Dega. Matapos mapagtanto ang nangyari ay takot na tumakbo pa uwi si Mujok nang makitang tila baliw at hindi malinaw magsalita si Mujok. Ay lumapit ang kanyang asawa at tinanong kung ano ba talaga ang nangyari. Bakit mo iniwan ang iyong mga tauhan para tumakbong mag-isa? Sabi niya ay ginamit niya ang karit para sugatan si Dega, pagkatapos ay dinala si Shizu sa bahay ni Mujok para gamutin. Bagaman naligtas ang buhay ni Dega, ngunit sabi ng doktor, ang kanyang paa ay tuluyan ng nalumpo. Sa oras na ito ay takot na nakiusap si Mujok kay Shizu na samahan siyang hanapin si Dega. Umaasang patatawarin silang dalawa ni Dega, ngunit pabalik na nagtanong si Shizu, kung takot ka pala, bakit mo ginawa? Iyon ang tanong na ito ay nagpatulala kay Mujok. Hindi rin niya ito maipaliwanag at nasabi na lang na tiyak na nawala siya sa sarili ng oras na iyon. Tinanong ulit ni Mujok si Shizu kung bakit nung gabing iyon ay nagbuwis siya ng buhay, para ba sa karangalan ng isang lalaki o dahil sa kaibigan. Ngunit sinabi ni Shizu na dahil nangako siya kay Mujok na hindi siya tatakas. Hindi ako takot mamatay, pero takot akong mabuhay sa ganitong klase ng buhay, o kaya ay tayo na lang ang bumuo ng sarili natin, tayo lang dalawa. Tinanong ni Shizu si Mujok kung ano kaya kung sila na lang ang tumayo sa sarili nilang mga paa. Pagkatapos ay tinawag na rin ni Shizu ng boss si Mujok at sinabing tiyak na proprotektahan siya nito. Ang tapat na ugali ni Shizu ay nagpagulat kay Mujok at hindi siya nakapagsalita. Bago pa man makapunta si Mujok kay Dega para humingi ng tawad ay nagutos na si Dega na dalhin si Mujok sa kanya. May kasabihan na ang tao ay may panahon ng pag-unlad at pagbagsak, may panahon din na kailangang umalis. Nang marinig ito ni Mujok ay naintindihan niyang aalis na si Dega. Tinanong niya kung aalis ito, sino na ang magbabantay sa lugar na ito. Ngunit sabi ni Dega na lumpo na ang kanyang paa at ayaw na niyang magtagal pa rito. Ayon sa kanya, si Shizu ay isang talento na pwedeng hubugin. Alam niya na nanalo lang siya sa laban na iyon dahil nasugatan na si Shizu ni Lao Jun bago pa man ang laban. Pagkatapos ay sinabi ni Dega kay Mujok na si Shizu ay isang tigre sa gubat. Kapag nakatagpo mo ito, kung gusto mong mabuhay ay ang tanging paraan ay sumakay sa likod ng tigre. Hinubad niya ang kanyang Amerikana at isinuot kay Mujok. Huwag na huwag kang bababa sa likod nito. Nang makitang natalo ni Shizu si Dega at umalis na ito, ang ibang mga kargador ay nagsimulang umasa na mababago ni Shizu ang kalagayan ng lahat. Ngunit may nagsabi rin na dati ay kargador din si Dega at nakasama pa nila sa trabaho, pero hindi ba't naging masamang dragon din siya? Sa huli naramdaman nila na ang buhay sa pantalan ng Mapo ay walang magbabago. Ganoon na nga, umalis na si Dega sa pantalan ng Mapo na kanyang pinamahalaan ng maraming taon. Ng gabing iyon, habang kumakain ang lahat sa bahay ni Mujok, ay biglang pumasok ang kanyang asawa at pinalabas ang lahat. Tanging si Shizu lang ang naiwan. Dahil sinabi ni Mujok sa kanyang asawa na siya na ang naging pinuno, pero kilala niya ito na kahit ang sarili ay hindi kayang alagaan. Sinabi niya kay Shizu na hindi siya ang taong kayang maging pinuno, ikaw ang naglagay sa kanya sa posisyon na iyon, di ba? Pagkatapos ay ang asawa ni Mujok ay ikinuwento kay Shizu ang kanyang malungkot na kabataan dahil sa gutom siya at ang kanyang mga kapatid ay naibenta bilang alipin kalaunan. Dahil nagkasakit ay itinapon sa kalye. Si Mujok ang nagligtas sa kanya at binigyan pa siya ng karne para kainin. Sabi niya na maaaring makitid ang isip ni Mujok, pero mabuting tao siya. Kahit pa ang kabutihang iyon ay napakaliit na hindi nakikita ng iba, pero kahit papaano ay may karapatan siyang mabuhay. Di ba sinabi niya na pwede siyang magluto para kay Shizu, basta't sana ay huwag niyang pagtataksilan si Mujok. Sa susunod, ang mga salitang ito ng asawa ay nagpaantig sa lahat ng mga nandoon. Kinabukasan ay binigyan ng mga tauhan si Mujok ng bagong anyo. Naramdaman ng lahat na pati ang hangin ay naging kakaiba. Matapos pangaralan ni Mujok ang lahat ay nagsimula na siyang tumanggap ng pagbati mula sa lahat. Pati na sila ubang ay magalang na bumati dahil naging pinuno na si Mujok at si Shizu ang pangalawang pinuno. Nagsimulang bumuti ang trato sa mga kargador sa pantalan ng Mapo. Inisip ng iba na gumagawa lang si Shizu ng walang kwentang bagay na hindi naman siya tatanawin ng utang na loob ng mga iyon. Ang mga tao ay umaakyat sa mataas na posisyon hindi ba't para huwag nang magtrabaho at mabuhay ng masarap at komportable, pero si Shizu ay hindi lang nanguna sa trabaho kundi binago rin ang mga hindi makatarungang patakaran sa pang-aabuso sa mga kargador. Dati ang tanging bagay ay ibinigay niya ang lahat ng papuri kay Mujok, pero hindi naintindihan ni Mujok kung bakit napakabuti ni Shizu sa mga kargador. Sa kabilang dako, gumamit si Lao Kang ng 7 pirasong seda para ipagpalit sa isang mapa. Ngunit dahil ang mapa ay isang sensitibong bagay, medyo nag-aalala siya para sa kaligtasan ng dubang. Gayunpaman sinabi sa kanya ng dubang na ito ay utos ng dakilang general. Ang dakilang general ay may malapit na ugnayan sa Royal Pito na nasa mataas na antas ng mga maharlika. Ang pagbangga sa kanya ay hindi makakabuti sa sinuman sa pamilya Choi. Pagkatapos ay dinala ng dubang ang mapa sa mansyon ng dakilang general. Sakto namang dumating ang mga taga-otoridad para magbigay galang sa dakilang general, kaya pinadaan niya ang dubang sa likurang pinto. Ngunit bago umalis ay nagbilin siya na tila hinaharangan ng otoridad ang kanyang negosyo sa asin at sa likod nito ay tiyak na may espesyal na dahilan, kaya binilinan ng dakilang general ang dubang na dapat ay mag-ingat ng husto. Kung kailangan ng tulong ay pwedeng lumapit sa kanya. Ang taga-otoridad na naghahanap sa dakilang general ay si Jung Chion. Sa pagkakataong ito ay dumating siya para pag-usapan ang bilang ng mga kabayo sa record na hindi tugma. Sinabi ni Jung Chion na base lang siya sa nakasulat sa record, pero pabalik na. Nagtanong ang dakilang general, kung naisip mo na ba na ang record na iyon ay peke? Ang lahat ng ito ay hindi makatwira. Naramdaman ng dakilang general na si Jung Chion ay isang matapat na tao, pero medyo may pagka-inosente. Ng gabing iyon ay nagdiwang ang lahat sa bagong bahay ni Mujok. Gayunpaman,
Sa oras na ito ay pinag-uusapan ng lahat ang laban ni Shizu kay Dega, kakaunti lang ang bumabanggit sa taga ng karit ni Mujok, ipinahayag ni Mujok na kaya rin niyang protektahan ang lahat pero sa ngayon ay wala pang masyadong naniniwala sa kanyang. Sinasabi pagkatapos ay si Shizu ay gumamit ng aral tungkol sa isang bigkis ng kahoy na mahirap baliin para sabihin sa lahat na kapag tayo ay nagkaisa ay walang makakatalo sa atin. Nang makita ito ay nagunahan ang lahat na hilingin kay Shizu na turuan sila ng martial arts. Total ang lakas ng kamao sa mga sanggano ay napakahalaga. Nang makita ang inaasahang tingin ng lahat ay nagpasya si Shizu na turuan sila ng isang galaw. Kinabukasan ay dinala ni Mujok si Shizu para magbigay galang sa opisyal na may makapal na balbas. Nang tanungin ng opisyal ang pangalan ni Shizu, sinabi lang niya na galing siya sa mababa at walang pangalan. Ang tawag ng lahat sa kanya ay Shizu. Nagbili ng ilang salita ang opisyal at pinapaalis na si Shizu pero pinatira si Mujok at tinanong kung saan ka nakahanap ng ganyang klase ng tuso. Pagkatapos ay binigyan ng opisyal si Mujok ng uniforme ng opisyal at sinabing sa darating na pang-alawa ay magkakaroon ng pagpupulong ng mga pinuno. Galingan mo ang pag-arte bilang pinuno. Sinabi pa niya kay Mujok na nakuha na ni Sohok ang pantalan ng Mapo. Nagsimula na ang digmaan para sa pantalan pero ang lakas lang ng Mapo ang nabawasan. Ngayon ay wala ng problema si Dega kung paano proprotektahan ang pantalang ito. Bilang isang pinuno ay mabigat na ang pasanin sa balikat ni Mujok kaya tinanong ng opisyal si Mujok kung kailangan ba nito ng proteksyon. Niya agad na naintindihan ni Mujok na may kailangan ang opisyal na ipagawa sa kanya. Ang tanging bagay ay hindi ito sinabi ng direkta ng opisyal. Sinabi lang niya kay Mujok na ang buhay mo ay nasa kamay ko kaya sa susunod ay magtino ka dahil nagpalit na ng pinuno ang pantalan. Dinala ni Lao Kang si Somi para magbigay galang pero nagsimulang magsalita si Mujok ng mga mayayabang na salita. Sumang-ayon na lang din si Lao Kang para mambola. Ibinigay niya ang inihandang regalo at sinabing galing ito kay Somi pero kinuha ito ni Mujok at tiningnan ng maigi. Sabay nagpakita ng hindi pagkakontento. Sabi ni Mujok na nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay inanyayahan si Somi na uminom ng isang baso pero sabi ni Somi na nakapagbati na siya. Tapos na ay hihingi ng pahintulot na umalis na agad. Ang pangungusap na ito ay medyo bastos habang si Lao Kang ay nahihiyang tumitingin kay Somi. Si Mujok naman ay nagpapakita ng labis na hindi pagkakontento sa kanyang mukhang malamig na parang pera. Habang si Mujok ay tumatawa ng masaya. Si Jung Cheon ay biglang nagdala ng isang grupo ng mga sundalo para arestuhin ang mga sanggano. Ang mga lumalaban ay kalagkarin niyo lahat para sa akin. Huwag mag-iwan ng kahit isa. Sa gitna ng kaguluhan si Shizu ay lumabas mula sa loob ng bahay. Pagkalabas niya ay nagtagpo agad ang kanyang mga mata sa mga mata ni Jung Cheon. Ngunit si Jung Cheon ay hindi nagsalita ng kahit isang salita. Isang segundo ang nakalipas si Shizu ay dinakip din. Pagkatapos ay dinala ni Jung Cheon ang lahat ng mga sanggano. Iyon ay dahil dati ay nagkaroon siya ng isang seryosong pag-uusap sa dakilang general. Ang Panginoon ay nagsabi na gustong gawin ang Joseon na isang lugar na masarap tirahan. Hindi ba kaya nagpasya si Jung Cheon na tutulungan ang dakilang general na isakatuparan ang hangaring iyon. Sinabi ng dakilang general kay Jung Cheon na ang malaking bahagi ng pera sa pantalan ay dumadaloy sa isang lugar. Iyon ay isang taong may mas mataas na katayuan. Isang kamay sa likod ng madilim na tabing na nagmamanipula sa lahat at ang dapat nilang gawin ay hanapin ang kamay na iyon. Kaya nagpasya si Jung Cheon na unahin ang mga sanggano para pilitin ang mga nasa likod nila na magpakita. Rito naman si Jung Cheon ay kararating pa lang kasama ang mga sanggano sa pinto ng otoridad. Ang opisyal na may makapal na balbas ay agad na dumating at nagkunwaring nagtatanong. Na intindihan agad ni Mujok ang ibig sabihin at nagkunwaring nagsisisi na nga kung hindi na ulit. Mabuti pa umuwi na kayo. Maging tapat sa bayan at maging masunurin sa mga magulang. Pagkatapos ang opisyal na may makapal na balbas ay agad na nagutos na pakawalan ang lahat ng mga sanggano. Dahil sa bagay na ito si Jung Cheon at ang opisyal na may makapal na balbas ay nagkaroon ng sagupaan. Ang opisyal na may makapal na balbas ay nagdeklara pa na kahit walang ebidensya ay kaya niyang gumawa ng ebidensya ng krimen para ipakulong si Jung Cheon. Ganoon na nga si Jung Cheon ay dinakip at dinala. Ang opisyal na may makapal na balbas ay nagsabi kay Jung Cheon na dahil sa liham ng sumbong na iyon ang dakilang general ay nagutos na arestuhin siya si Mujok dahil doon ay may malaking utang na loob sa opisyal na may makapal na balbas. Habang tinitingnan ang likod ni Jung Cheon na dinadala ay sinabi ni Mujok kay Shizu ang kaayusan sa lugar na ito ay hindi itinatadhana ng mga hari kundi ang salita ng opisyal na may makapal na balbas. Ang batas maging ang iyong buhay ay nasa kanyang mga kamay. Sa ganoong paraan pinangunahan muli ni Museok ang mga pangkat ng maton pabalik sa gi. Sinabi ng katulong kay Somi na ang mga maton na dinakip ni Jung Cheon ay pinalaya na lahat habang siya naman ay ipinakulong ng matandang may balbas. Labis itong ikinagulat ni Somi. Sa loob ng kulungan, sadyang hindi binibigyan ng tubig at pagkain ni matandang balbas si Jung Cheon upang pilitin siyang umamin na nakikipagsabwatan sa mga maton. Sinabi ni matandang balbas kay Jung Cheon na bago siya ay may isang choytong sagwan na isang binata at isinakripisyo ang lahat para sa bayan. Ngunit sa huli ay namatay sa maling paratang. Kaya ngayon, kaya ring gawin ni matandang balbas ang parehong bagay kay Jung Cheon dahil parehong si choytong sagwan at Jung Cheon
Cheon ay mga taong nakakasira sa kanyang interes. Kaya hindi siya mangingimi sa anumang paraan upang alisin ang mga nakaharang sa kanya. Sinabi ni Jung Cheon na ang matandang balbas ay bulok na hanggang buto. Sino ang mga ngahas na humipo sa aking mangkok ng kanin? Hindi ko kayo mapapatawad, gusto ko kayong pagpira-pirasuhin. Managinip ka na lang ng gising dyan, magpahinga ka na lang ng mabuti rito. Matapos makulong si Jung Cheon, pinuntahan ng Daehogan ang punong general ng tanggapan ng Ikid. Bagaman ang general ay nagsalita, nang may katarungan at sinabing may nagsumbong kay Jung Cheon, itinuro ng Daehogon na ang tinatawag na liham ng sumbong ay isa lamang pakana upang pumatay gamit ang kamay ng iba. Kasabay nito, iminungkahi niyang magsagawa sila ng isang transaksyon. Pareho nating makukuha ang ating kailangan. Isang transaksyon sa darating na piging kung ang lahat ay natural na mag-uusap na ang aura ng general ay napakabuti at ang kalusugan ay maayos pa kaya dapat manatili sa pwesto ng ilan pang taon. Nang marinig ito, agad na sumang-ayon ang general at pinalaya ang inosenteng si Jung Cheon. Sa pagkakataong ito, ang matandang balbas naman ang tuluyang gumuho. Nagsimula siyang manakot at manuhol sa mga tauhan, inuutusan silang imbestigahan ang mga tao at bagay na may kaugnayan kay Jung Cheon. Kailangan talagang makahanap ng ebidensya para madiin siya. Dahil sa madalas na ulan sa lugar ng Samnam, nagkaroon ng kakulangan sa asin sa hanggiang na nagdulot ng gulo sa mga maliliit na negosyante. Ngunit natuklasan ni Somi na sa kanilang bodega ay maraming asin na sa halip ay nagdulot ng malaking lugi. Kaya naghinala si Somi na may mga maton na sadyang humahadlang sa negosyo ng kanyang pamilya. Ngunit sinabi ni matandang Kang kay Somi na ang mga maton ay walang kapangyarihang kontrolin ang mga daan. Ang mga opisyal ang madalas nanggigipit sa mga samahan ng mga ngalakal na nakagalit nila. Kinokontrol nila ang mga daang iyon upang pigilan ang daloy ng mga kalakal. Kung minsan ang papel ng mga maton ay mas malaki pa kaysa sa mga opisyal. Sa sandaling ito, biglang naintindihan ni Somi kung bakit sinabi ni matandang Kang noon na ang bagay na ito ay tiyak na hindi madaling malutas. Tamang-tama namang ipinatawag ni Dubang sina Somi at matandang Kang. Lumabas na ang lahat ay dahil sa liham ng sumbong na isinulat ni Somi noon. Tahasang sinabi ni Dubang kay Somi na ang maruming pera na kinukuha ng mga maton ay napupunta rin sa bulsa ng mga opisyal at ang ginawa ni Somi ay nakagalit sa kanila. Para sa mga may kapangyarihan, walang anumang bagay ang hindi makatwiran. Kaya nagpasya si Dubang na huwag nang hayaang makialam si Somi sa negosyo. Ipinaalam din niya na ang mga ngalakal na si Jiang Tae mula sa grupong Mansang ay dumating upang mamanhikan. At ang tanging ginawa niya ay ipaalam lang ito kay Somi. Nang makitang pinalayas ni Somi ang kanyang ama, sinabi ni Subik sa kanya na hindi kayang yanigin ng mga ngalakal ang mga opisyal. Kaya kapag naging opisyal na siya ay sa kanya mababago ang kalagayan ng pamilyang Choi. Ngunit sa sandaling ito, si Somi ay labis ng bigo. Napilitan si Dubang na pumunta sa Daehogon para humingi ng tulong na makahanap ng bagong ruta para sa kanilang asin at ang paghingi ng tulong sa Daehogon ay may kaukulang kapalit. Sa kabilang banda, nagsisikap pa rin si Sohok na sakupin ang iba pang mga gift to. Pinuntahan niya ang pangalawang pinuno ng gift to Selgang at tinanong ito kung gusto nitong maging pinuno ng Selgang ay matutulungan niya ito. Ngunit hindi matanggap ng pangalawang pinuno ang pagtataksil sa kanyang kuya na si Atam. Ngunit nang papaalis na siya, sinabi ni Sohok sa kanya na si Atam ay madalas lumalabas kamakailan at ang pinupuntahan nito ay ang bahay ng anak na babae nito. At napatunayang talagang ginalaw ni Atam ang anak na babae ng kanyang tauhan. Nakipagtulungan ang pangalawang pinuno sa iba pang tauhan upang direktang paslangin si Atam. Dahil gustong ipakasal ng ama sa isang lalaking hindi pa nakikita, pinili ni Somi na mag-ayuno bilang pagprotesta. Ang katulong ay nakapabuntong hininga na lamang sa pag-iisip na ang mag-ama ay parehong matigas ang ulo. Noong araw na iyon, nang magdala ng pagkain ang katulong para kay Somi, natuklasan niyang wala na ang tao. Sa sandaling ito, nakarating na si Somi sa tabing BF2. Tinitingnan ang malalayong bundok at mga barkong dumadaan, umaapaw ang damdamin sa puso ni Somi. Biglang may isang bata na tumakbo at hinablot ang kwintas na jade ni Somi. Pagkatapos ay tumakbo ito para ibigay ang jade sa iba pang mga maton. Hinabol sila ni Somi at gustong gumamit ng pera para mabawi ang jade dahil iyon ay alaala ng kanyang ina. Ngunit ang mga maton na ito ay nagkaroon ng masamang balak kay Somi. Nang mapalibutan si Somi ng mga maton, biglang lumitaw si Shizu at binigyan sila ng leksyon. Pagkatapos ay hinablot ang jade mula sa kanilang kamay. Nang makilala ng mga maton ang pagkatao ni Shizu at nataranta, hinila ni Somi ang kamay ni Shizu para tumakbo. Pagkatapos ay kinuha ni Somi ang jade mula kay Shizu at nagityan silang dalawa. Ngunit sa loob ng kanilang puso ay may umusbong na kakaibang damdamin. Pagkatapos nito, pumunta sina Somi at Shizu sa Gate 2. Napansin ni Somi na bagaman nagtayo si Shizu ng silong para sa mga kargador, ang mga kargador na iyon dahil sa takot na singilin ng buwis ay nakaupo pa rin sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nang makita iyon, si Somi ay kusang nagsabi sa lahat na maaari silang pumasok sa silong para magpahinga. Naniniwala si Shizu na dahil ang mga taong ito ay hindi pa nakakaranas ng ganoon, tiniyak niya na ang pagpapahinga doon ay hindi sisingilin ng buwis. Nang marinig iyon, isang kargador ang agad na naglakad patungo sa ilalim ng silong para umiwas sa araw. Ang ibang mga kargador nang makita iyon ay isa-isa na ring sumunod. Pagka-uwi sa bahay, ikinuwento ni matandang Kang kay Somi ang tungkol sa pagkatao at mga gawa ni Shizu. Sa pagkakataong ito, unti-unti nang nagbago ang tingin ni Somi kay Shizu. Sinabi ni Somi kay matandang Kang na ang dahilan
Kung bakit siya pumunta sa Gi-2 ay upang pagmasdan ang mga barkong naglalayag sa malayo. Nabalitaan niyang sa kabilang panig ng karagatan ay marami pang ibang bansa kaya naramdaman ni Somi na balang araw sa hinaharap ay kailangan nilang pagbayaran ang pagkahuli nilang ito. Sinabi ni Museok kay Shizu na kamakailan ay gustong lamunin ni Sohok ang buong Gyeonggan at malapit na silang isunod. Kaya gustong itaas ni Museok ang buwis upang mas makayanan ang pagharap kay Sohok sa hinaharap. Ngunit hindi pinansin ni Shizu ang sinabi ni Museok dahil hindi niya hahayaan si Museok na pagnakawan ang mga kargador. Pagkatapos nito, isinama ni Museok si Shizu sa pulong ng mga pinuno ng BF2. Sa daan, nagkataon nilang nakasalubong si Sohok. Sinabi ni Museok kay Shizu na si Sohok ay dating pinuno ng tribong Zen, ngunit sa paglalarawan ni Museok kay Sohok na parang isang Diyos. Si Shizu naman ay walang anumang reaksyon. Dahil dito, napilitan si Museok na maunang pumunta sa pulong. Ngunit hindi siya nirespeto ng ibang mga pinuno. Bagaman takot si Museok, hindi pa rin nagpaubaya ang kanyang dila. Habang nag-uusap, dumating ang matandang balbas para makipagpulong sa lahat. Doon pa lamang tinigilan ng iba si Museok. Matapos mapalaya si Jungcheon, kusang lumapit sa kanya ang Daehogon. Sinabi niya na ang aksidenteng ito ay sadyang ginawa ng isang tao. Kung kikilos ka ng padalos-dalos ay matatangay ka ng agos, ay ang dapat gawin ni Jung Cheon ay hindi lamang protektahan ang sariling kaligtasan, kundi kailangan ding maging handa sa pagpaslang. Sinabi ni Jung Cheon na hindi siya takot mamatay, ngunit kung papatayin siya ng tao ay kailangan ng isang matuwid na dahilan. Sinabi ng Daehogon kay Jung Cheon na ang pagpatay ay para sa dakilang layunin. Umaasa siyang mapuputol ang daloy ng maruming pera sa buong bansa dahil ang maruming pera na nakukuha ng mga maton ay ginagamit sa pautang na may mataas na interes. At ngayon maraming tao ang mas pinipiling umutang para pambili ng katibayan ng serbisyo upang maiwasan ang pagsusundalo. Sa huli, ang depensa ng Joseon ay magiging pangalan na lamang. Kung gustong ibangon ang bansa, kailangang mahanap ang kamay sa likod ng lahat ng ito at pigilan ang pagpapatuloy nito. Kaya mo bang pasanin ang mabigat na tungkuling ito? Matapos ang pulong ng mga pinuno, nasambit ni Museok na ang mga taong ito ay parang mga makamandag na ahas. Ngunit dahil doon, malinaw na nakita ni Shizu ang mukha ni Sohok na kamukhang kamukha ng Enzen na pumatay sa kanyang ina sa kanyang alaala. Hanggang sa gabing iyon ay napanaginipan muli ni Shizu ang pagpatay sa kanyang ina. Ngunit nagising si Shizu dahil sa takot. Kaya lumabas siya sa bakuran, humawak ng kutsilyo at lumakad palabas. Sa kabilang banda, habang madilim ang gabi, ipinatawag ng Daehogon si Dubang. Dinala niya si Dubang sa kanyang lihim na silid. Sa loob nito ay may mga mapaat ruta ng mga pangunahing daanan at inabot ng 5 taon ang Daehogon para ayusin ang mga mapang ito upang pag-ugnain ang lahat. At sa pagkakataong ito, ipinatawag niya si Dubang dahil gusto niyang makahanap ng taong may malawak na kaalaman upang mapagsama-sama ang mga mapa. Nang makitang parang tumatanggi si Dubang, nag-alok ang Daehogon na tulungan si Subik na makakuha ng posisyon sa Sundukon. Ngunit nagtataka si Dubang kung bakit gustong gumawa ng mapa ng Daehogon. Sinabi nito sa kanya na kapag natapos ang mapa, malalaman ang ruta ng pagdaloy ng tao, pera at kalakal. Malaki ang maitutulong nito sa pagpapayaman ng bansa. Ngunit naramdaman ni Dubang na hindi lang ito ang buong dahilan. Nang hanapin ni Shizu si Sohok, laking gulat niya nang makitang naroon din ang matandang balbas at nagbibigay ng plaka dito. Mula ngayon ang mga taong ito ay mga Joseon na rin. Para ipakita ang katapatan, sinabi ni Sohok na kaya niyang patayin si Jungcheon para kay matandang balbas, ngunit sinabi ni matandang balbas na huwag kumilos ng hindi nag-iisip para maiwasan ang kapahamakan sa huli. At ang pinakikinabukasan ni matandang balbas ngayon ay hindi si Jungcheon. Pagkatapos mong sakupin ang Gyeonggan, sino ang susunod? Nag-aalala ako rito. Tungkol sa bagay na ito, ang matandang balbas ay maaari lamang gumamit ng katayuan upang bantaan si Sohok. At nang papaalis na ang matandang balbas, nakita ni Shizu ang isang taong nakasuot ng itim na biglang lumitaw sa malapit. Matapos magkatinginan ang dalawa, biglang tinanggal ng taong iyon ang maskara at natuklasang si Jungcheon iyon. Agad siyang pinuntahan ni Shizu, ngunit walang pakundangan siyang sinuntok at sinipa ni Jungcheon. Tumakas ka ba para lang maging isang maton? Ngunit biglang pinatigil ni Shizu si Jungcheon. Ang lalaking Sohok na iyon ang pumatay sa aking ina. Nang marinig ito, ibinaba ni Jungcheon ang kanyang espada. Maalam na sinabi ni Jungcheon kay Shizu, ayon sa batas, kung ikaw ay mahuhuli bilang maton sa SAT, hindi ka mabubuhay. Kaya umaasa siyang habang may pagkakataon pang tumakas ay tumakas na si Shizu. Ang dendam mo ay ako na ang maghihiganti. Ngunit sinabi ni Shizu na gusto niyang protektahan ang kanyang mga kapatid. Pero sinabi ni Jungcheon kay Shizu na ang mga maton na iyon ay malapit ng maligpit, hindi lang ayon. Kaya lamang maipapangako ni Shizu kay Jungcheon ay hindi niya hahayaang gumawa ang mga ito ng anumang iligal na gawain. Ang galit ng dalawang magkapatid ay naglaho sa isang sandali. Ngunit nang makauwi si Shizu, may nakatuklas kay Museok na naglabas siya ng kutsilyo. Pagkabalik ni Jungcheon, iniulat niya ang kanyang natuklasan sa Daehogon. Ang taong nagngangalang Sohok ay isang dayo mula sa Hilaga. Mukhang nasakop na niya ang BF2 sa ilalim ng proteksyon ng matandang balbas. Sinabi ng Daehogon kay Jungcheon na ang palasyo ng Joseon ngayon ay bulok na, habang ang bansa ng sa kabilang dagat ay nagmamasid na sa Joseon. Ngunit sinabi ni Jungcheon na bago iyon, ang Sugo ay bumisita na sa at nagulat na wala silang balak makipagdigma. Ngunit sinabi ng Daehogon kay Jungcheon na ang mga taong iyon ay hindi kailanman nag-isip para sa taong bayan, iniisip lang nila kung paano palulugurin ang hari. Ito ang bagay na palihim na ibinigay sa kanya ng pangunahing Sugo na
pumunta sa G. Kung lalagyan ng pulbura sa loob at sisindihan, sapat ang lakas nito para butasin ang baluti. Bakit ang hukbo ng E ay may ganitong bagong uri ng armas? Sa kabila nito, nararamdaman pa rin ni Junxion na ang paggawa ng mapa ay napakadelikado. Nagtanong pabalik ang Daehogon sa kanya, dahil ba sa pagprotekta sa taong bayan kaya ang paggawa nito ay nagiging pagtataksil. Nagpasya pa siya na kapag nanalo sa digmaang ito, siya ay magreretiro na. Sa kabilang banda, si Matandang Kang ang pumalit kay Ido. Bang na maghanap ng taong makakaguhit ng mapa. Gayunpaman, sa loob ng puso ni Matandang Kang ay labis siyang nag-aalala. Sa tuwing may kaguluhang politikal, ang unang ginagawa ng mga mapanghimagsik ay ang gumawa ng mapa. Ngunit sinabi ni Dubang kay Matandang Kang na huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Ginagawa niya ito para lamang sa negosyo. Pagkatapos nito, nagtanong si Dubang tungkol sa kinaroroonan ni Sobek at nalamang ang anak niya para sa pag-aaral ay espesyal na umakyat sa bundok dahil sa bahay ay hindi makapag-focus sa paghahanda para sa pagsusulit. Mas mabuti nga kaya ang mag-aral sa bundok. Para sa anak na lalaking ito na nahuhumaling sa posisyon sa pamahalaan ay wala ring magawa si Dubang pagkatapos ay pinuntahan ni Dubang si Somi para ibigay sa kanya ang kanyang mga pinakamahalagang titulo ng lupa sa pagkakataong ito ay umaasa siyang makakapagsimulang muli si Somi. Kailangan mong magpakumbaba at panatilihin ang mababang loob. Ang salapi ay katulad ng tubig na dadaloy sa mababang lugar. Ang tanging bagay na sinabi ni Dubang kay Somi ay kahit sa panahon nilang mag-ama ang bansang Joseon na ito ay hindi makakatayo ng matatag at payapa. Kinabukasan ay ikinuwento ng tauhan kay Chigon ang tungkol sa paghihiganti para sa ina ni Shizu. Galit na tinawag ni Chigon ang mga tauhan para maghiganti para kay Shizu. Kahit alam nilang ang kaaway ay si Sohok ay pinuntahan pa rin nila si Museo para magkasamang maghiganti para kay Shizu. Ngunit si Seok ay naramdamang ang mga tauhang ito ay talagang baliw na sa sandaling ito ay bumalik si Shizu. Ang lahat ay naghandang makinig sa kanyang iniisip at opinyon nang makita ang galit sa hitsura ng lahat. Biglang naalala ni Shizu ang sinabi ni Junxion sa kanya tungkol sa kahihinatnan ng mga maton na iyon. Upang hindi na mahuli pa ng iba ang mga tauhang ito ay ipinahayag ni Shizu na ang paghihiganti para sa kanyang ina ay siya na mismo ang gagawa. Nang makita ang paninindigan ni Shizu ay nagsimula na ring sumunod si Museo dahil nagpasya na si Museo ay napilitan na lamang magtiis ang lahat. Gayunpaman sa loob ni Mabuka ay labis ang kanyang sama ng loob. Si Mabuk sa kanyang puso ay laging nagpapasalamat kay Shizu. Naramdaman niya na dahil magkapamilya na sila ay dapat iisa ang kanilang kaaway. Ang mga matatapang na salita ni Mabuk ay nagbigay ng lakas ng loob sa iba pa ay nagpasya silang gayahin. Ang paraan ni Museok sa pagtalo kay Degaion ay ang patraidor na pag-atake kay Sohok mula sa likuran. Habang nagsasalita ay lalo silang nagiging agresibo. Naramdaman nilang isa lang naman itong buhay at marami sila kahit gaano pa ito kalakas ay hindi mananalo laban sa isang kawan ng mga lobo. Pagkatapos ay sinimulan ng ilang tao ang pagsubaybay kay Sohok. Natuklasan ni Mabuk na buwan-buwan ay regular na pumupunta si Sohok sa bahay aliwan para makipagkita kay Hang Sim. Sa oras na iyon ay hindi siya magsasama ng tauhan kundi mag-isa. Pupunta lamang. Naramdaman ng lahat na iyon na ang pinakamagandang pagkakataon para kumilos. Pagkatapos noon, ilang tao ang nagsimulang magsanay ng simulation sa ibang eksena. May mga bulong-bulungan na tungkol sa paghahanap ng mapa ng Daehogun. Agad itong iniulat ni Balbas Pusa sa taong nasa likod niya. Pagkatapos ay batay sa mga balibalita na hinuha ni Balbas Pusa na gustong salakayin ng bansa ng Wa ang Joseon at ang Ming. Ang opisyal na nasa likod niya ay nag-utos kay Balbas Pusa na kunin ang mapa. Kung matatapos ito ng maayos, gagawin siyang general at ang nasa likod ni Balbas Pusa ay may isa pang babaeng may mataas na katayuan. Sinabi ng babaeng ito na malapit ng hirangin ang Crown Prince at tiyak na gagamitin ng Paksyong Seoin ang usapin ng digmaan para gulo sa politika. Kailangang kitlin ang kanilang buhay para hindi na sila makapanggulo pa. At ang paraang pinili ng babaeng ito ay ang palakihin ang gulo. Noong araw na iyon, habang ang iba ay nagsasanay, biglang may dumating at nagbalita na si Sohok ay nakikipagkita kay Hang Sim. Natuwa ang lahat dahil dumating na ang pagkakataon. Kinuha nila ang mga baluti at sandatang inihanda. Saka umalis, ngunit matagal na silang nag-abang sa kagubatan pero wala pa ring anino ni Sohok. Napilitan silang maghintay at nagpadala ng isa para magmanman pero ang nagmanman ay ilang hakbang pa lang ang nailalakad nang makita si Sohok na papunta sa kanila. Agad nilang pinalibutan si Sohok pero kahit pa nagsanib puwersa sila ay hindi sila naging katapat ni Sohok. May nakatago pa itong kutsilyo sa kamay na ikinatakot ng lahat kung hindi sila nakasuot ng proteksyon sa loob. Ay baka napatay na silang lahat ngayon. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, agad silang umurong pero nang makabalik ang lahat, napansin nilang wala si Mabuk. Nang marinig ito ay biglang naramdaman ni Museok na may hindi tama. Pilit niyang tinanong ang lahat kung ano ang ginawa nila, bagamaki walang sumagot. Nahulaan ni Shizu ang nangyari at agad na sumugod palabas, ngunit patuloy na sinundan ni Sohok si Mabuk at naabutan na siya nito. Habang si Shizu ay balisang hinahanap si Mabuk sa daan, nalaman na ni Museok ang buong kwento. Nag-alala siya dahil sa ugali ni Shizu ay baka gumawa ito ng kamangmangan. Kung may mangyari kay Shizu, hindi lang sila ang tapos kundi guguhurin ang buong daungan ng Mapo. Kaya nagpasya si Museok na pumunta sa opisina ng pamahalaan para humingi ng tulong. Ngunit bago pa mahanap ni Shizu si Mabuk, nasaksak na ni Sohok si Mabuk sa tiyan nang tanungin. Sinabi lang ni Mabuk na nandito siya para maghiganti para sa kanyang kuya sa pagkamatay ng ina. Nang marinig ito ni Sohok, natawa lang siya. Pagkatapos ay idinipa ang dalawang kamay na parang hinahayaan si Mabuk na gawin ang gusto. Pero nang sumugod si Mabuk,
Pero huling habili na lang ang nasabi ni Mabuk kay Shizu, gusto ko sanang tulungan kang maghiganti pero mukhang bigo na ako ngayon. Doon na nalagutan ng hininga si Mabuk sa bisig ni Shizu. Pagkakita kay Mabuk, galit na hinawakan ni Shizu ang karit. Pagkatapos ay sumugod si Shizu at nakipagbuno kay Sohok. Ngunit sa sandaling iyon ay walang malamang sa dalawa nang mapagtanto ang lakas ni Shizu. Nalaman ni Sohok na minaliit niya ang kalaban kaya nagpasya siyang makipaglaban ng pormal kay Shizu. Pero malinaw na mas mataas ang galing sa sining ng pakikipaglaban ni Sohok. Nang makitang dehado na si Shizu, nagpasya si Sohok na ibigay ang huling saksak. Sa kritikal na sandaling ito, dumating si Jungcheon at pinigilan si Sohok, gayunpaman. Sinabi ni Sohok kay Jungcheon na si Shizu ang unang sumalakay, pero sinabi lang ni Jungcheon na sa opisina na lang pagpasyahan ang tama at mali. Bago dalhin palayo, sinabi ni Sohok kay Shizu na parang pamilyar ang kanyang mga mata. Sinabi lang ni Shizu na balang araw ay mamamatay si Sohok sa kanyang kamay. Nang madala na si Sohok, doon lang napansin ng lahat si Mabuk na nakahiga sa lupa. Pagkatapos ay nag-organisa si Museok at ang iba pa ng libing para kay Mabuk. Nagkataong nakita ni na Somi at ng matandang si Kang ang libing. Sinabi ng katulong kay Somi na ang batang pumanaw ay palaging sumusunod kay Shizu at si Shizu mismo ang humila ng karwahe ng bangkay ni Mabuk. Pagkatapos ay naupo ang lahat sa harap ng puntod ni Mabuk at nagtinginan ng walang imik. Tiningnan ni Shizu ang ilog sa harap niya at naalala ang mga alaala kasama si Mabuk. Ngunit ngayon ay nandyan pa rin ang ilog pero wala na si Mabuk. Pagkamatay ni Mabuk, nagpakapubhasa si Shizu sa pakikipaglaban, determinado na makipagtuos kay Jungcheon sa kabilang dako. Pinuntahan ni Balbas Pusa si Jungcheon at galit na pinagalitan dahil sa lantarang pagpatay. Sinabi ni Jungcheon na basta palayain siya ni Balbas Pusa, susunod siya sa lahat ng utos. Kaya naman pinalaya ni Balbas Pusa si Jungcheon habang inuutusan naman ng Daehogun ang mga pintor na madaliin ang pagguhit ng mapa sa pagtutulungan ng marami, malapit nang matapos ang mapa ng 8 lalawigan ng Joseon, nang makita ang mga mapang may magkakasalubong na guhit. Hindi mapigilan ni Dubang ang maantig. Sinabi niya noon sa kanyang anak na sa henerasyon nilang mag-ama ay hindi makakatayo ang Joseon, pero ngayon naniniwala si Dubang na ang mga mapang ito ay magbibigay ng pag-asa para sa pagbabago ng bansa. Nangako rin ang Daehogun kay Dubang. Nagagamitin niya ang mga mapang ito sa paraang makakatulong sa Joseon. Ngunit ang pag-uusap ng Daehogun at ang mga mapa sa loob ay natuklasan ng isang utusan sa mansyon ng pamilya Choi. Agad itong ibinalita kay Balbas Pusa. Iniulat naman ito ni Balbas Pusa sa isang makapangyarihang tao sa palasyo na nagmamanipula sa kanya. Naniniwala si Balbas Pusa na ang ginagawa ng Daehogun ay paghahanda para sa pag-aaklas. Nag-utos ang nasa likod na kailangang patayin ang Daehogun at agawin ang mapa. Mabilis na kumilos si Balbas Pusa at inutusan si Jungcheon at ang kanyang mga tauhan. Gamit ang dilim ng gabi, pumasok sina Jungcheon sa tirahan ng Daehogun. Nang makarinig ng ingay, nalaman ng Daehogun na may masamang mangyayari. Dali-dali niyang tinipon ang mga mapang nakakalat sa sahig at ibinigay kay Dubang para itago. Ibinili niya kay Dubang na ang mga mapang ito ay mahalaga sa kaligtasan at kinabukasan ng Joseon. Kailangang ingatan itong mabuti. At humanap ng pagkakataon na ibigay ito sa isang ministro. Dahil gusto niyang mabuhay ang kanyang mahal na anak sa mas magandang panahon, pumayag si Dubang at nangakong gagawin ang lahat para protektahan ang mga mapa. Pagkatapos ay dala ang mga mapa, tumakas si Dubang sa isang maliit na daan. Sa sandaling iyon ay winasak ni na Jungcheon ang pinto at pumasok. Lumaban ang Daehogun gamit ang sandata. Mas piniling mamatay kaysa sabihin ang kinaroroonan ng mapa pagkatapos ng matinding labanan. Hindi niya nakaya si Jungcheon at malubhang nasugatan, maya-maya ay dumating si Balbas Pusa. Pero para mapanatili ang lihim ng mapa, nagpakamatay ang Daehogun sa pamamagitan ng pagkagat sa dila. Nang makitang wala ng pakinabang ang Daehogun, malupit siyang pinatay ni Balbas Pusa. Iniulat ni Jungcheon kay Balbas Pusa na hindi nila nakita si Dubang sa lugar. Napagtanto nila na tiyak na kinuha ni Dubang ang mapa. Nag-utos si Balbas Pusa kay Jungcheon na habulin agad ito at kunin ang mapa sa anumang paraan. Nakabalik si Dubang sa mansyon ng hating gabi para makita ang anak na si Somi at sinabihan siyang mag-impake agad. Kasabay nito, tinawag ng amo ang katiwala at inutusang maghanap ng bangka sa gabi. Kailangan nilang umalis sa lalong madaling panahon. Habang naghahanap ng bangka ang katiwala, ibinigay ni Dubang ang lahat ng titulo ng lupa, pilak at seke sa kanyang anak. Sapat ang yaman na ito para mabuhay siya. Nang marangya habang buhay nang walang inaalala. Sakto namang pumasok ang katulong at nagbalita na may mga taong umaakyat sa pader ng mansyon. Pinilit ni Dubang ang anak na pumunta agad sa templo sa bundok dahil doon siya aalagaan ng monghe. Napilitang sumunod si Somi sa plano ng ama at umalis kasama ang katulong. Pagkalabas ni Somi, mayabang na pumasok sina Jungcheon sa mansyon at aksidenteng nakasalubong siya. Dahil sa lupit ni Jungcheon ay balak niyang pumatay. Mabuti na lang at buong gabing nagmamanman ang opisyal at nakita ang lahat. Lumitaw siya para protektahan si Somi. Sinabihan siyang pumunta sa daungan ng Mapo. Kung maihadlang ay hanapin ang vice-leader doon na si Shizu. Pagkatapos magbilin ay nakipaglaban ang opisyal kay Jungcheon. Pero hindi lang marami ang tauhan ni Jungcheon kundi napakabangis din.
Malas na natalo ang opisyal at napatay siya nito. Para protektahan ang mapa at ang anak, gumamit si Dubang ng pulbura para sunugin ang bodega at piniling magpakamatay. Binuksan ni Jung Cheon ang nasusunog na bodega. Kinaladkad ng kanyang tauhan ang isang balumbon ng papel na kalahating sunog na. Pero nang buksan ito ni Jung Cheon, hindi iyon ang mapa. Sa dilim ng gabi, tumakas si Somi at ang katulong sa gubat. Nang lumingon siya, nakita niyang nilalamon ng apoy ang kanilang mansyon at nalamang may nangyari na sa kanyang ama. Labis ang sakit na naramdaman ni Somi. Pinaalalahanan siya ng katulong na kailangang magpakatatag dahil sa paligid ay maraming kawal na naghahanap sa kanila. Pinigil ni Somi ang sakit at naalala ang bili ng opisyal, kaya nagpasya siyang pumunta sa Mapo para hanapin si Sizu. Mabuti na lang at pagkatapos ng isang gabing pagtakas ay nakaligtas si Somi sa pagtugis at nakarating sa daungan. Muling nakasama ang katiwala, gayunpaman, nang magising kinaumagahan at mapagtantong hindi pa naginip ang nangyari kagabi, hindi napigilan ni Somi ang sakit at humagulgol. Ayon sa ayos ni Sizu, tumuloy si Somi sa dati niyang bahay dahil hinarangan na ng mga opisyal ang apat na direksyon. Ibinili ni Sizu sa katiwala at sa lahat na manatili muna rito hanggang sa kumalma ang sitwasyon bago umalis. Habang nag-uusap, binigyan ng mga tauhan si Sizu ng isang espadang may dugo. Nalaman ni Sizu na iyon ang espada ng opisyal. Nang malaman ang balita tungkol sa opisyal, nagmadaling tumakbo si Sizu sa pintuan ng lungsod at nakita ang bangkay nito na nakabitin sa pader. May nakadikit pang puting tela na nagsasabing taksil. Labis ang sakit na naramdaman ni Sizu. Sa oras na ito ay ipinakita ng katiwala ang mga napakahalagang mapa kay Sizu. Lumabas na kagabi ay ibinigay ito ni Dubang sa katiwala at ibinilin na sa anumang paraan ay protektahan ang mga mapang makakapagligtas sa Joseon. Umaasa si Somi na matutulungan siya ni Sizu dahil ang kanyang ama at ang opisyal ay parehong namatay ng kalunos-lunos para sa katuwiran. At ayaw din niyang mabuhay ng walang saysay, pero ayaw ni Museok na madamay sa gulo, kaya hiniling niya kay Somi at sa katiwala na umalis agad kundi ay isusuplong niya sila. Pagkakita rito ay nakipagkasundo si Somi kay Museok na kung itatago niya ang lihim at tutulungan siyang makahanap ng bangka. Bibigyan niya ito ng 2,000 liang natseke kasama ang mga titulo ng lupa. Sa buong buhay ni Museok ay hindi pa siya nakakakita ng ganoon kalaking pera. Pagkatapos mag-atubili ay pumayag siya. Pero ang pumayag ay isang bagay, alam ni Museok ang bigat nito, kapag nabunyag, ay hindi maliligtas ang buhay niya at ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos mag-isip ay itinago niya kay Sizu ang pagpunta sa opisina ng pamahalaan at isinuplong si Somi kay Balbas Pusa. Sinabing balak niyang umalis bukas ng madaling araw sa tubig. Agad na nagpadala ng mga kawal si Balbas Pusa para humuli. Pero pagdating doon ay wala ng tao sa bahay. Napagtanto na baka nagbago ang plano ni Somi. Nag-utos si Balbas Pusa na dagdagan ang kawal at harangan ang lahat ng daungan. Pero hindi niya alam na ang aksyong ito ay pumasok sa plano ni Somi. Ang mga bantay sa pinto ng lungsod ay inilipat din sa daungan. Habang walang nagbabantay sa pinto ng lungsod, tumakas si Somi at ang katiwala sa malaking daan. Habang pagod na si Somi sa pagtakas, ninakaw ni Sizu ang mga bangkay sa pader ng lungsod pagkatapos ay pumasok sa tirahan ni Jung Cheon. Ang gabing ito ang araw ng kanyang paghihiganti. Maraming tauhan ni Jung Cheon ang pinatay ni Sizu at sa wakas ay hinarap ang kanyang pinakamalaking kaaway. Malupit tumira si Jung Cheon at bawat saksak ay nakakamatay. Pero ang kanyang kalupitan ay hindi mapapantayan ang apoy ng galit at paghihiganti sa puso ni Sizu. Para ipaghiganti ang kanyang ina at ang opisyal, binaliwala ni Sizu ang sariling buhay. Gamit ang determinasyong mamatay, sa huli ay napatay niya ang kaaway. Nakapaghiganti na si Sizu sa kabilang dako. Buong gabing naghintay si Balbas Pusa sa daungan pero walang anino ni Somi doon. Hinala niya ay nalinlang siya ni Museok. Umiyak naman ng malakas si Museok at sinabing wala siyang alam sa nangyari. Buti na lang at may umawat na tauhan. Ang galit na si Balbas Pusa ay pinatawad din sa wakas si Museok pero iniutos na hubaran siya ng kasuotan. Ng kanyang pagiging lider, humagulgol si Museok na parang bata. Ang yamang kay hirap makuha ay nauwi rin sa isang pangarap. Habang galit si Balbas Pusa, ligtas na nakarating si Somi at ang katiwala sa isang daan sa bundok. Lumabas na dahil kilalang kilala ni Sizu si Museok. Kaya nahulaan na niya na magsusumbong ito. Kaya sinabihan niya si Somi na huwag sumakay ng bangka ngayong gabi. Salamat sa mapa ng katiwala, nakahanap sila ng daan sa bundok na kakaunti ang nakakaalam. Napagkasunduan ng lahat na gamitin ang pag-ulat ni Museok para akitin ang mga kawal sa daungan. Habang sila naman ay tatakas sa daan sa bundok, sa oras na ito sa daan sa bundok ay inilibing ni Somi ang bangkay ng kanyang ama at ng opisyal. Ang mga bangkay na ninakaw ni Shizu mula sa pader ng lungsod. Maya-maya ay umakyat din si Shizu sa bundok, umiyak siya at nag-alay ng dasal sa harap ng libing ng opisyal. Nakapaghiganti na siya pero nawala rin ang kanyang mga pinakamahal sa buhay. Nagpaalam si Somi kay Shizu, balak niyang sundin ang huling bili ng kanyang ama na ibigay ang mapa sa ministro at pagkatapos ay lisanin ang Joseon para pumunta sa Ming. Nang makitang sugatan ang palad ni Shizu, tinanggal ni Somi ang kanyang bandana para ibalot sa sugat nito at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanila. Umiling si Shizu, may sarili siyang plano at iyon ay ang pumunta sa hangganan. Malungkot ang mga mata ni Somi dahil alam niyang baka hindi na niya muling makikita si Shizu, malayo pa ang lalakbayin. Minadali na ng katiwala si Somi, nagpaalam siya kay Shizu, sinabi nila sa isa't-iisa ang kanilang mga pangalan at doon na naghiwalay. Para naman kay Balbas Pusa, dahil sa kabiguan sa huling sandali, ang makapangyarihang tao sa likod niya ay nagnais na siyang patayin at inutusan ang ibang mga lider ng daungan na patayin siya. Unti-unti nang nagliliwanag ang langit pero hindi pa rin nawawala ang tensyon. Si Museok na nakasuot na ng ordinaryong damit ay nakahiga sa isang tolda sa daungan, kumakanta ng hindi na kayang mabuhay pa. Saktong nakita ng kanyang mga kasamahan na sa malayo ay may usok ng hudyat na pumapailan lang. Iyon ang hudyat na
sumalakay na ang mga kaaway na malapit na ang digmaan. Si Somi at ang katiwala ay nakasakay na sa bangka paalis. Mula sa dagat ay nakita rin nila ang mga hudyat na nasusunog sa bundok. Tumingin din si Shizu sa malayo at nakita ang parehong bagay nang dumating ang digmaan. Ang maitim at nabulok na tubig ng Joseon ay sa wakas ay natangay sa isang mas malakas na ipo-ipo ng kaguluhan.